Hi all, a day in a life as a content creator at the age of 13. Hi guys! Good morning! So for today's ganap, inagahan ko ang aking gising para maaga akong makapasok at maaga akong makapag-ayos ng aking sarili. Dahil lagi na lang akong late or minsan late ako, kaya inagahan ko ng aking gising para makapag-ayos ako at maaga akong makapasok. Ngayon nga po pala ay sinisimulan ko ng ayusin ang aking buhok para hindi na magulo pag nag-ayos na ako ng aking mukha. At ang ginagawa ko nga po palang tali sa aking sarili or sa aking buhok ay braids dahil marunong naman po ako kaya ako na lang ang gumagawa sa aking sarili. At dahil tapos ko na ang maayos ang kabila ay simulan ko na rin i-braids ang kabila upang maayos na ito. Pagpasensyaan nyo na nga pala ang aking muka sa mga oras na yan dahil inaantok pa talaga ako. Okay, alright. So dahil tapos ko nang ayusin ang aking buhok, ngayon naman ay magsisimula na akong ayusin or mag-ayos ng aking mukha. So ang nilalagay ko nga po pala sa mukha ko ay moisturizer para hindi mag-dry ang aking skin or ang aking mukha. At ayan, biniblend ko na nga po pala ito para kumalat at malagyan ng aking buong mukha. At dahil tapos ko na itong i-blend, ngayon naman ay magsisimulan na ako mag-sunscreen pero hindi ko mahanap or hindi ko makita ang aking sunscreen kaya magko-concealer na lang agad ako. At that point nga po ay nagsisimula na akong maglagay ng concealer sa aking mukha. Okay, ayan, i-blend ko na nga po pala ang concealer na nilagay ko para mag-set na ito at para pumantay na sa kulay ng aking balat. At dahil tapos ko na itong i-blend, ngayon naman ay sisimulan ko na ang paglalagay ng blush on. At kinuha ko na nga po pala ang aking brush at kukunin ko na rin ang aking makeup palette. At yan nga po pala ang aking makeup palette. At ayan, inopen ko na nga po pala ito upang masimulan ko na ang paglalagay ng blush sa aking mukha. At ayan, biniblend ko na ang aking blush. Dahil tapos na ako sa paglalagay ng aking blush, ngayon naman ay maglalagay na ako ng eyeshadow. At para naman sa aking eyeshadow ay kinuha ko na ang isa pang makeup palette para makapagsimula ng makapaglagay ng eyeshadow. Yan nga po palang shade na yan ang gagamitin ko para sa aking eyeshadow. At ayan, nagsisimula na akong maglagay sa aking mata ng eyeshadow para matapos at mapadali na ang aking gagawin. At dahil tapos ko nang lagyan ng eyeshadow ang kabila kong eyelids ay magsisimula naman ako sa paglalagay dito sa kabila pa upang magpantay. At kinuha ko nga po pala ulit ang aking makeup palette upang makapag-powder at maiset ang aking makeup. At ayan, kinukuha ko na nga po pala ang aking powder pop upang masimulan ko na ang paglalagay ng powder sa aking muka para maset na ito. At ayan, nagsisimula na nga pala ako maglagay ng powder sa aking muka upang maiset na ito. At dahil tapos na akong maglagay ng powder sa aking muka, ngayon naman ay maglalagay na ako ng lippy. At dahil hindi nga po pala ako nagli-lipstick or nagli-lip tint, ang nilalagay ko sa aking labi ay lip balm or lip gloss. Para natural looking lang ang datingan. Dahil tapos na ako maglagay ng lippy ay i-curl ko naman ang aking eyelashes ngayon para makapaglagay na ako ng mascara. Dahil tapos na ako mag-curl ng aking lashes ay maglalagay naman ako ng mascara. Nga pala guys, yung mascara kong yan ay 2-in-1 dahil meron na rin yan kasamang eyeliner. Pero dahil sa school lang naman ako pupunta ay hindi na ako maglalagay ng eyeliner kasi bukod sa hindi ako marunong ay baka magkalat lang ito. Dahil tapos na ako maglagay ng mascara, ngayon naman na ililigpit ko na ang aking ginamit para walang kalat sa aking lalagyanan. At yan na nga po pala ang final look! At dahil tapos na ako sa pag-aayos, ngayon naman ay ayusin ko naman ang aking bag. So nilalagay ko na nga po pala ang mga kailangan kong gamit sa aking bag katulad na lamang po ng charger ng cellphone, ng power bank at ng earpods. At ayan, dadalhin ko nga po pala ang aking lippy. Iisa lang po ang aking dadalhin, hindi ko na po dadalhin ang lahat ng aking mga makeup para hindi mabigat sa bag at kasi baka pagalitan din ako ng aming teacher. At ilalagay ko na nga po pala sa aking bag ang aking wallet. At ayan po ang earpods na aking dadalhin. At dahil hilig ng mga kaklase kong magpatali ng buhok sa akin, ay dadalhin ko na rin ang aking mga sanrios.
At dahil tapos ko nang ayusin ang aking bag at ang aking mga kakailanganin, ay ngayon naman ay aayusin ko na rin ang aking gitara. Ilalagay ko na ito sa aking guitar bag at dadalhin ko ito sa aming school dahil isa po akong rondalya. At dahil tapos ko na nga po palang ilagay ang aking gitara sa loob ng guitar bag, ngayon naman ay inuumpisan ko ng ayusin ang aking mga pyesa or ang aking pyesa na gagamitin sa aming pag-aaral sa rondalya. At dahil bago pa lamang po ako sa paggigitara or sa pagtugtog sa rondalya, ay kakaunti pa lamang po ang laman ng aking portfolio. I guess portfolio yung tawag dyan kasi hindi ko naman alam. At dahil tapos ko na nga po palang ilagay ang aking pyesa sa loob ng aking guitar bag, ay sinimulan ko na tong itabi upang maiayos ko ang aking higaan. At ayan, inumpisan ko na nga po palang ayusin ang aking unan at isa pang unan, next naman ang aking neck pillow. Bago ko nga po pala ayusin ang aking neck pillow, ay sisimulan ko muna ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng aking kumot. At dahil tapos ko nang ayusin ang aking kumot, sinunod ko na ang aking neck pillow, nilagay ko lamang po ito sa taas ng aking kumot para hindi magulo or what. Ayan, nagpaalam na nga po pala ako sa aking lola upang makaalis na ako ng bahay. At sa mga oras nga po na yan ay magsi-6 na po ng umaga. Nagpapaalam po kay Lola na umattend ng cell group kasama sila Kuya Arzen, sila Ate Ren, sila Kuya AA at sila Ate Charmaine. At dahil pinayagin niya naman akong umattend ay umalis na rin ako ng bahay upang makapaglakad na papunta sa aming kanto upang makasakay na ng jeep. At ayan, nagsisimula na nga po pala akong maglakad dahil medyo malayo pa mula sa bahay namin papunta sa kanto ay binibilisan ko na po ang lakad ko. So naisipan kong dumaan muna sa tindahan at bumili ng tissue. At dahil tapos na nga pala akong bumili ng tissue ay naglakad na po ulit ako upang makarating na sa kanto ng aming street. Medyo binibilisan ko na nga po pala ang aking lakad sa mga oras na yan dahil ramdam ko na umaambon. At ayan, nakasakay na nga po pala ako ng jeep sa oras na yan. At dito naman po ay nagsisimula na akong maglakad papunta sa aming school. So yan guys, malapit na ako makarating sa aming classroom. Kaunting lakad na lang ay makakarating na ako sa aming classroom. At ayan nga po pala guys, kaunting lagpas na lang po dyan ay nasa room na po ako. At ayan guys, nagulat nga po pala ako sa part na yan kasi nakasarado ang classroom namin. Yun pala, sinarado nila dahil naglilinis sila or nag-aayos sila ng upuan ng aming classroom. So nilapag ko nga lang po pala ang aking gamit. At ang clip nga po pala na yan ay kasama ko na si Lira. So sinabihan ko nga po pala si Lira sa part na yan na samahan ako papunta ng kantin dahil ako ay may bibilhin. Napatigil nga po pala kami ni Lira sa paglalakad sa oras na yan dahil umuulan. Kaya bumalik muna kami sa aming room upang kumuha ng payong. At ayan guys, dahil tapos na po ang aming first subject at di na po ako nakapag-video, ay lumabas kami upang pumunta ng math department para sa aming Khan Academy na ginagawa tuwing Monday. Second subject nga po pala namin ang math. While waiting po sa kanila habang sila po ay naghahanda, kami naman po ay nagdadaldalan. Ang mga kausap ko nga po pala dyan ay si Lira at si Sai. So guys, share ko nga lang po pala ang tapat po ng room namin ay I Love SPA. Dahil kami po ay mga SPA student or Special Program in Arts. Sa mga oras nga po pala na yan ay nagpapatulong po ang aming Filipino teacher na tanggalin ang mga susi sa pagkaka-dikit-dikit nito. So ayan, naglalakad na nga po pala kami papunta ng Mart Department dahil tinatawag na kami or pinapapunta na kami ng aming guro. Buti na lamang ay huminto na ang ulan or ang ambon sa oras na yan para makapunta kami kasi karamihan sa amin ay walang payong. So yan guys, kasabay ko nga po pala sa paglalakad si Cyrus at si Lira. Habang naglalakad papunta ng Math Department ay nagkukwentuhan kaming tatlo. Isa pa akong anak. Kapatid mo si Red. Pinanganak ako sa dalawang son. Yung isa sa paa, yung isa sa... So guys, hanggang dyan lang muna yung pagpaparinig ko sa inyo kung ano yung pinag-uusapan namin dahil mapapahaba ang video. Malapit na nga po pala kaming makarating sa Math Department at magta-time na rin ang mga oras na yan. So andito na nga po pala kami sa Math Department at hinihintay na rin kami ng aming guro.
Ayan nga po pala ang itsura or ang loob ng math department. Hinihintay na lang namin na sabihin ni Ma'am De La Rosa na kami ay pumasok. Pinapasok na nga po pala kami ni Ma'am De La Rosa. Ang magkakatabi nga po pala ako si Sai at si Lira. So nagsagot lang po kami ng Khan Academy. Nanood nga lang po pala kami ng mga video na may kaugnay sa aming magiging lesson kinabukasan. Kaunti nga lang po pala kami pumasok ngayong araw dahil karamihan po ay absent. At ayan, dahil tapos na kaming magsagot sa aming Khan Academy sa Math Department, ay bumalik na rin kami sa aming classroom dahil naroroon na ang aming teacher sa TLE, which is ang aming last subject before ang recess. Recess time na nga po pala nito at bibili po kami ng aming kakainin. At ang binili ko nga po pala dyan ay ulam. At ang ulam nga po pala na binili ko ay tag 55 pesos po na fried chicken. So ayan guys, pabalik na nga po pala kami sa classroom niyan dahil kami po ay kakain. Kuha ka na! Time na nga po pala ito ng English at nagsusulat na lang kami. Dahil wala naman ang aming teacher kaya binigyan na lamang kami ng aming gagawin which is ang magsulat. So lunchtime na nga po pala nito at tapos na po kaming kumain. So lumabas lamang po kami para samahan po si Sai na mag-CR. So hanggang dito na lang po muna. Bye-bye! See you next vlog. Thank you for watching!